So, magandang araw. Gagawa lang ako ng video, random insights. So, yan o. Na may nagtanong kung paano daw magka-jawline. Genetic naman yan pero pag nag-mewing ka, marami na kasi ako nakitang videos about sa mewing. So, yun. Nag-mewing ako, tingnan mo, hindi na ganong expose yung upper eyelid ko. Yun dito sa kabila. Kasi nga, napupush yung maxilla. Yan kasi ang weakness ng mukha ko eh. Yung maxilla ko flat. Which is common naman talaga sa Asian yan. Hindi prominent yung cheekbone. Kaya ma-appeal si Daniel Padilla dahil sa cheekbone niya. High set yung cheekbone niya. Pero namag ko siya sa jawline. Which is mahaba yung ramus length nung akin kumpara sa kanya. Pero mas forward projected yung mukha niya. Tsaka yung maxilla niya. So, kaya mas sex appeal si Daniel Padilla, high tier normie pa rin. So, yun nga, mewing ka. Kasi ayan, nakikita ko na effect. Ayan yung normal, hindi kagaya dati. Kung makikita niyo yung 1 year na video ko. Yung talagang upper eyelids, exposed na exposed. So, ngayon, parang medyo hunter eyes na nga siya eh. Ayan, normal yan ha. Hindi ako nag-i-squint ha. Yan. So, yung mewing kasi ganyan yan eh. Lulunok ka. Kung saan nag-rest yung tang mo, i-rest mo lang doon. Parang may suction. Yan, ganun lang yun. Tapos 24/7 yun. Kasi, ang nagpapapangit kasi sa mukha ng tao yung gravity. 'Di ba yung mga ibang bones dito? Namumove din yung bones eh. Kasi yung bones, malleable yung bones. Diba sabi nila, fix na yung bones? Hindi, malleable yan. Namumove yan eh. Nabibend nga yung bones eh, di ba? Merong mga ibang tao na injury na bend yung bones nila. Tapos sabay malleable yan. So, gagaya lang ng ngipin, di ba yung braces? Di ba yung braces namumove yung teeth? So, ganun din yung concept ng mewing. Pupush mo yung upper palate pataas, tapos yung dito mo, yung jawline mo dito sa taas, kung pangit yung jaw mo, magiging forward growth siya. Tsaka yung maxilla mo, aangat siya. Ipupush yung mata mo, ayan, magiging ganyan. Hindi na ganong expose yung upper eyelid. Which is, yan 1 month pa lang to Kita nyo naman yung resulta. 1 month pa lang. So, ganun nga. Tutuloy-tuloy ko na to habang buhay. Kasi nga, may concept siya na sa bagay, kung isipin mo yung gravity, pansin mo yung mga matatanda, parang bulldog yung mukha kasi yung nagsasag yun dito nila. Tsaka yung jawline nila ng kabataan, straight yung ramus dito, nagiging flat na ganon. Nagiging curve kasi nga sa gravity. So, para maiwasan yan, magmi-mewing ka. Parang hinuhold nun tang mo yung palate mo na wag bumagsak yung jaw mo. Wag bumagsak. Kasi kung nakanganga ka lang, ganun ka lang. So, ano pa ba? Yun yung sagot ko. Mewing lang talaga. Tsaka, magbawas ng body fats. So, paano daw magkababae? Kung hindi ka naman Chad, naturally gifted. Which is, di ba, sa Chad, wala namang problema dyan. Kahit mahirap ka pa, mayaman, basta mukhang presentable ka lang na Chad, okay na yun, makakadali ka. Pero kung average ka lang normie, ang masasabi ko talaga is, mag-aral na lang talaga, yung parang profession. Kasi ako, dyan din yung nakaka-attract sa akin eh. Oo nga, yung mukha ko, dahil baby face yung itsura ko. Pero, ang another factor pa dun, yung profession ko. Doon na lang nagkaka-factor yung profession pagka natripan yung itsura mo. Pero gawin mo yon para sa sarili mo. Kasi nga, walang kasiguraduhan normie ka or below average, sub 5 ka. So, at least, yung pinaghirapan ko dati, inani ko rin ngayon. Kasi, biruin mo, per oras ko, kumikita ako ng triple sa mga minimum wage earner or doble sabihin na natin, kuwari 50 per ora sa mga minimum wage
earner 25 per hour lang. So, less yung work ko, less yung pagod ko. Sila, magtatrabaho sila ng 5 hanggang 6, medyo sapat lang din yun. Kasi, pambabayad nila sa upat, pagkain. Ako, 4 na araw lang kailangan ko. May sobra pa ako. 4 lang na araw. 8 na 8 oras. Pero nandito ako sa ibang bansa. Hindi ko to sinasabi dun sa ano. So, ano bang mapapayo ko? Kung average kayo below, magpulis na lang kayo para 35, ano ka na, retire ka na. Kaso paghihirapan mo yun, mag-exercise. Kung mahilig ka mag-exercise, tsaka matigas-tigas naman yung buto nyo, wala kayong problema sa mga tuhod nyo, magpulis na lang kayo. Kasi sa pulis, 35, retire ka na eh. Tapos tatanggap ka na ng pension yan for life. So, yun. Kaya nga yung mga babae attracted sa mga pulis, seaman, yung mga uniforme, profession ko, doktor, abogado. Kasi nga, merong skill sila skill na nadidevelop sa repetition na nakukuha mo sa eskwelahan. So, although ngayon 20 ka pa lang, hindi mo pa mararamdaman yan. Kasi nga, wala ka pang nagiging girlfriend or nagiging babae. Pero pagka later years, kung hindi ka napanot yun lang ang rule. Kung hindi ka napanot na tumanda ka ng 30 pataas. So, yung genetic mo nag-hold pero normie ka tsaka below. So, magagamit mo pa rin yung status na yan. Kasi yung profession status yan eh. Medyo late yan na na makukuha. Kung hindi ka man magkaroon ng babae, at least, na-secure mo yung pangsarili mong cope. Kuwari, entertainment. Gusto mong mabilis na cellphone. Bibili ka ng mga mid-range na cellphone. Gaya na ito, di ba sabi ko bibili ako ng cellphone. Mid-range lang to, pero kayang tumagal ng 20 minutes yung mga video ko. Hindi nga gaya nung dati kong cellphone na namamatay-matay. Di ba nabibisit pa kayo dahil nagsasalita ako, biglang mamamatay. So ngayon, nakakabili na ako ng mga gusto ko. So, masasabi ko successful na rin naman ako kahit papano. Kasi nga, although wala man akong babae, meron akong ka-LDR pero hindi ko kinukonsider yun kasi hindi ko nakakasama eh. So, naghahanap pa rin ako. Pero kung meron lang dadating sa buhay, kasi yung ka-FWB ko hindi tumagal eh. 2 buwan lang eh. So, naghanap na ng iba kasi hindi niya ako mapapakinabangan eh. Hindi ko siya ginagala. So, isang factor din yun ng babae. Gusto nila yung gano'n. May pera ka. Kasi, although, pwede ka niya hatian kasi hindi siya nagpapalibre. Pero, the fact na meron kang pera in case of emergency, ganun kasi mag-isip babae. Medyo sila, yung security pa rin talaga yung iniisip nila parate. Oo nga, hahatian ka niya sa, kuwari, lumabas kayo. Maghahati kayo. Pero in case of emergency, yun yung sinasabi ko na kaya kailangan nyo pa rin pumera. Kahit papaano. Kahit sabihin mo pang tiyad ka, kailangan mo pa rin pumera eh. Kasi para sa sarili mo rin yan eh. Para kagaya dito. Mahal kaya dito ng mga dentist. Hindi libre yung dentist dito. Libre yung mga opera. Kuwari, na hospital ka, emergency. Libre, pero yung dentist mahal dito. Kuwari, nabunutan ka ng ngipin, papasta ka, nagpa-root canal ka, or nagparong ka ng implant. Mahal. Siguro 3,000. So, magkano yun? 100,000 dyan sa Pinas. So, yun yung sinasabi ko. Kaya, ayoko pa rin nung parang walang pera. Kasi kawawa ka na nga. Wala kang kasama. Tapos, wala ka pang enjoyment. Wala kang cellphone na mabilis na pwede pang gawa ng video kagaya nito. Wala kang Bluetooth speaker. Wala kang, basta pang-cope ba? Pang-cope. Tapos damit na komportable ka, na hindi ka mabilis pawisan. So, yun lang naman importante eh. May enjoy nyo yung buhay nyo kahit papano, kahit maging single man kayo. Pero yun nga, may factor na rin yun eh. Kasi minsan, pag least expected mo, dun dumadating yung babae. Parang, naaamoy din nila na, itong lalaki na to secure, tapos hindi ganong uhaw.
Kasi ganun ako dun sa, hindi ako masyadong uhaw. Kasi, na-blackpill nga ako Dahil alam ko naman na looks naman talaga ang basehan ng lahat. So, parang mayroon akong mindset na parang take it or leave it. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Kung gusto mo ko, gusto ko na rin sa'yo. So, yung sinasabi ko, ang ball lagi nasa babae. Lagi nasa babae. Kung ano yung treatment niya sa'yo, mirror mo lang. So, yun. Yun yung sinasabi ko na tsaka kung meron ka namang status ganyan na pag-aralan, diba sabi ko nga magpulis ka. Hindi ko naman sinasabi to suggestion na to na talagang take nyo to na may common sense, yung applicable sa situation nyo ngayon. So ito mapapayo ko na payo lang to na kung applicable sa situation nyo. Kuwari nasa 20 pa lang kayo. Ito mga kukunin yung pulis na mga status o profession. Kung pulis, pagiging pulis, libre yan sa gobyerno. So, by 35 years old or kahit 30, pwede ka na mag-retire niyan, may pension ka na continuous hanggang 60. So, may enjoy mo yung buhay mo niyan. Tapos, kung wala ka naman pera pang or hindi malakas katawan mo, magsiman ka. Magsiman. Kasi status din yan, di ba? Yung mga babae gusto nila seaman. Kasi nga, ang sweldo mo niyan is 80 to 120 a month. Yan yung sweldo mo niyan. Pero kailangan ata marunong ka lumangoy Hindi ako marunong lumangoy yan. Dati rin parang plano ko magpulis. 17 ako noon. Nireject ako kasi 17 ako 18 kailangan nila above. So, nireject yung papel ko. Nung pumila ako sa Philippine Normal. Magmimilitar kasi ako dati. Yun yung plano ko. Tapos, sabi na nanay ko, mag-nursing na lang ako para anong tawag dito. Kung gusto ko maging doktor, second plan ko maging veterinarian. Kasi nga, ayoko ng tao gusto ko animals lang dahil hindi ako pwede kasuhan dahil hayop lang naman yun. So, yun. So, nakuha ko rin naman yung benefit ng pinaghirapan ko. So, ito, yan, seaman, pangalawa. Tapos, pag pangatlo, ang pangatlo ay yung TESDA. So, ano ba mga maganda dyan? Electrician, karpentero. Pero itong mga sinasabi ko sa abroad to kasi malaki to. Yung electrician, promise. Alam mo yung welder? Meron ako na interview na welder. Ang kita niya sa barko, yung nagwe-welding sa ilalim ng tubig ilalim ng tubig. Pucha, malaki pa yung kinikita sa akin, sa kinikita ko dito. 500K a month. Kaso, delikado yung trabaho kasi nagwe-welding ka sa ilalim ng tubig. So, medyo risky din yun. Pero 500K a month. Shit. A month A month. A month yung sinasabi natin dito 500K. So, 2 months, meron ka ng 1 million. 3 months, meron ka ng 1.5. Ang bilis pumera, promise. So, yun yung kukunin yung welder, karpentero. Karpentero, any western country, 100 pataas yung kita niyan, karpentero. Sinasabi ko to sa mga walang pera na maging doktor, nursing, abogado, tsaka veterinarian, yan. So, itong mga sinasabi ko na profession is, para sa bakit hindi ko sinasabi yung hustle dito? Kasi, yung hustle, hindi ako proponent ng hustle. Kasi yung hustle, may specific na tao lang yan. Tsaka, 24/7 mong gagawin yan So, hindi kagaya ng nagtatrabaho ka. At least, kung nagtatrabaho ka man, sure na papasok yung pera. May kasiguraduhan. Yung hustle kasi, pag pumetics ka, petics din yung kita ng pera. So, hindi ko sinasabi yung hustle. Tsaka yung pwede ka naman maging doktor, pulis, seaman, mag-TESDA, karpentero, at the same time, may side hustle ka. Ito ang kaibahan ng profession. Ang mga nagha-hustle, hindi pwedeng maging professional.
Pero yung mga professional, pwede mag-hustle. Sim yung pagkakaiba. Kaya hindi ko sinasuggest sa inyo yung hustle na yan. Yung, swinerte lang si Koy Koy. Di ba? Yan kasi sinasabi ni Koy Koy, hustle. Pero hindi yan para sa lahat. Hindi yan para sa lahat. Biruin mo, alam ko matanda siya sa akin ng 2 taon 39 na siya. Pero, sinasabi ko nga, bago niya na-rip yung pinaghirapan niya, is naging vlogger siya for 10 years. Biruin mo 10 years yun putya kung mag-abroad ka lang ng pagiging TESDA, 2 buwan lang yan hanggang 3 buwan Nag-TESDA ka ng karpentero, taka ng 10 years na pagbablog, tsaka pagra-rap. Biruin mo. Kung mag-TESDA ka ng karpentero, tsaka electrician, putya by 30 milyonaryo ka na, or kahit 25 pa lang. Kasi 18 pa lang, di ba? 18 kasi. Mag-TESDA ka, 18. So, mag-abroad ka na by 19 years old. By 25, putya, ang dami mo ng pera nun, promise. Ang dami mo ng pera, 25, early retirement ka na, milyonaryo ka na. Kaya hindi ako proponent ng hustle kasi sayang sa oras. Yung status kasi, gusto rin yan ng babae. Kasi, babae ayaw lang nila nung hustle. Anong ginagawa mo? Nasa kalye lang ako, vlogger. Hindi para sa lahat yan, promise. Pero yung mga doktor, pulis, tapos yung mga may profession, pwede mag-vlog. Pwede mag-hustle, pwede mag-vlog, pwede mag-side na. Meron nga ako nakikitang teacher, nagbebenta ng mga kung ano-ano Yun yung sinasabi ko, nag-hustle sila at the same time. Ulitin ko, ang hustle hindi para sa lahat yan. Ang professional, pwede mag-hustle. Pero ang hustle, hindi pwedeng maging professional. Pwede ka maging professional hustler. Pero, abutin ka ng 10 years. Ganon din si Makagago, 10 years. Hindi ganon-ganon yung basta-basta. Madali lang sabihin. Si Rendon nga parang 3 years din. Ganon din si Wamos. Tiniis niya yung babatok-batukan siya ni Tim Sawyer for 3 years din. 3 years din siya binabatok-batukan, ginagawang kengkoy. Bago nagsarili na magkaroon ng sariling page sa Facebook. Kasi nga, siya sub 5 siya di ba? So, ano bang role mo? Komedyante. Komedyante yung role mo. Biruin mo, 3 years ang nagpapabatok. Tapos yung trato sa kanya na yung parang sidekick, ganun. Yun, katawa-tawa. So, yun. Yun yung sinasabi ko. Police, guarantee yan, promise. Pag nag-30 ka na, pension ka na yan. Pag nag-retire ka, early retirement tawag nila dun Basta may specific sila na years na nag-serve ka. Matik yan. Kasi yung driver namin dati, nag-police siya Tapos by 35, retire na siya. Yun, kumikita na siya ng doon na siya nakakapambabae. Pero nagiging babae niya, mga parang below lang din. Pero at least, ang daming babae dahil although, kung hindi ka man gusto ng babae, genuinely dahil sa itsura mo, at least magugustuhan ka dahil sa na-provide mo, beta box ka. Pero at least, meron kang di ba? Meron kang consistent din kahit papaano. Yun yung sinasabi ko. Kaya minsan, itong mga sinishare ko sa inyo, may common sense to. Kasi yung personality ko, INFP ako. So, lahat ng mga patterns, mga future, nakikita ko yan. Yung mga future na mangyayari. Na-predict ko na nga to na dadami single mother 5 years ago Hanapin ko yung pinost ko dun sa YouTube. Nag-comment kasi ako nun 5 years ago. Sabi ko, dadami single mother nito. Na-predict ko nga, ayan, dumami nga single mother. To, yan yung sinasabi ko na police, TESDA, karpentero, tsaka welder, electrician, yan tatlo sa TESDA kunin nyo. Huwag kayong mag-baking, walang kwenta yan. Kunin nyo yung skill talaga. Kasi konti naging-skill na yun. Lalo na ngayon, ang daming nag-give up na lalaki. Na dahil wala, chancean nyo na to.
Electrician, carpenter, welder. Sa abroad, 100k yan, 100k. So by 25 or 30 ka, tumataging-ting na milyon yan. 20 milyon. So ano pa ba? Yun. Kung may kaso hindi ko ma-advise yung magiging professional ka talaga ng todo Yung mag-spend ka, abogado pwede. Pero yung doktor, medyo, kasi yung doktor, ano yan may basihan din kasi sa mukha yan Bago magpakonsulta yung tao, titingnan niyo yung mukha mo kung kaano-ano. Okay kung abogado, kasi hindi ganong binabasihan yung mukha sa trust sa abogado. Kasi ang daming abogadong pangit, pero at marami silang napapanalong kaso. Hindi ko ma-advise na maging doktor kung marami ka mang pera or dentist. Kung gusto mo maging professional talaga, tapos sub 5 ka, tsaka average, hindi ko siya mapapayo kasi kukuha siya ng oras specialization pa 15 years. 10 years, general med ka pa lang yan. Tapos magi-specialize ka ng 3 years or 2 years. So by that time, kukuha ka pa ng experience na 2 years ng OJT, 15 years. Kung ganun lang, mag-abogado ka na lang. Kahit pa nasabihin mong sub 5 ka or ano ka, anong tawag dito, sub 5 ka or average ka, pero mapera ka, marami kang pera, tsaka maraming datong yung nanay at tatay mo, magagamit mo yun. Notaryo ka na lang sa bahay nyo. Magtayo ka na lang ng clinic sa bahay, tapos pipila yung tao, magnonotaryo. Tapos lalagay lang dun yung license. Mag-hire ka lang ng secretary. Tapos yung secretary mo, magaganon lang ng notaryo, 150, 150. Per papel yun per papel yun. 150, 150. Easy money, promise. Kung marami kang pera. Hindi mo nga kailangan maging present sa sa opisina mo pag abogado ka. Hindi mo kailangan maging present sa opisina mo pag abogado ka kasi ang license lang naman dun sa notaryo yung titingnan tsaka yung perma mo. Kasi ipipila nila lahat yan tapos pipirmahan mo na lang sabay-sabay. Easy money. Kung maraming pera yung nanay at tatay mo Ayun sinasabi ko. Tapos ano pa ba? So yun yung sa mga trabaho na sinasabi ko. Or kung meron ka namang pamana, kagaya ko, pero pagawa nyo, tas paupahan nyo per day. Hindi ko sinasabi na per month, kasi lugi ka sa month Mas maganda per day. Yung parang Airbnb, 24 hours aalis na yung tao, tapos lilinisin nyo na lang. Kasi nga, mahirap magpaalis ng tao pagka per month. Mas gusto ko yung per day para layas kayo. Layas na agad. Ganun yung ganun yung mas gusto ko na na business, Airbnb. Tapos yung magpapatanim ako ng mga nyug, ganyan. Mga nyugan. Tapos every 3 months, iha-harvest ko. Tapos yung mga palayan, ganyan. Yan yung future business ko. Kaya naghahanap din ako ng parang companionship para dyan. So, ano pa ba? Yun, pag-usapan naman natin yung yung 'di ba yan nga ganyan, yung parang mag-aano ka ng status maxing, tsaka yung para sa future mo. Maririp mo na lang yan pag 30 ka. Kung hindi ka napanot Pag napanot ka, game over talaga Yan talaga deal breaker kahit ako Kaya naman ako pinagtsatsagan dahil medyo nag-hold pa yung buhok ko kung napanot ako ng 30 ako, 37 na ako hindi nag-hold pa naman siya kaya okay pa. So, ayun. Pag-usapan naman natin yung yung sa mga showbiz, hiwalayan na yan. Na 'di ba, yun nga, nauuso na naman yung mga ganyan, mga pre-selection. So, dahil social media age na nga,
ah, mas gugustuhin na ng babae na na dun na sa pre-selected na lalaki. Kasi unang-una, superior yung genetic ng lalaki. At the same time, meron pa siyang status. Kasi nga, hindi naman coincident na naging artista yung lalaki na yun. Dahil lang pangit siya. Malamang may tsura siya kaya siya naging artista. Kaya dalawa yung natuhog niya ng katrabaho niya sa teleserye. Ganon din si Daniel, di ba? Si Andrea, naging katrabaho niya or fans niya. So, mabilis talaga umano ngayon yung mga lalaking may itsura. Kasi nga, social media age na, may influence din yung bragging. Kasi ito napansin ko dahil nga sa FWB ko, may influence yung like ng ibang tao. Kuwari, pogi ka, sinasabi ko sa'yo. Tapos, pag nakita ka ng friends niya, nagustuhan yung itsura mo, tapos trip ka rin, so malaking factor yun. So far naman, yung mga naging ex ko, ganun, gusto ko ng nanay nila, tsaka ng mga kaibigan nila. Kaya, natripan na rin din ako. Malaki kasi influence din nun yung parang social approval, tawag dun, social approval. Tsaka, yun, pag kinakausap ka rin, kuwari sa trabaho, kinakausap ako ng mga housekeeper. So, the fact na kinausap ako ng housekeeper, may halo effect yon. Kasi, ibig sabihin, charismatic ka. So, yung babae na katrabaho ko, mga nurses, kakausapin ka rin. Kasi, magtatanong sila, anong meron dito sa lalaki na to? Bakit ganun? Kinakausap siya ng below, ng cleaner, ganun. Yun yung sinasabi nating charisma, social approval. So, domino effect na rin yan. Bakit ako nagkaganon? Kasi unang-una, dalawa lang kami lalaki na nurse. Tapos, ako lang din yung lalaki na may itsura at hindi panot. Kasi yung isang nurse na 33, although hindi nalalayo height namin, matangkad siya sa akin ng 1 inch, pero panot siya. Tsaka bag yung eye niya. So, discarded na siya. So, may halo effect. Tawag nung nangyari sa akin is mugging. Mugging. Dahil sa trabaho. Dalawa lang kami lalaki. Tapos, ako pa yung pinaka may itsura. Mugging tawag nun. Pero kung meron pang mas higher sa akin, mas bata-bata pa sa akin, pero mas bata-bata pa sa akin at mas may itsura pa sa akin, mamamag ako. Kasi, sa age pa lang, namag na ako So, yun yung, kaso wala. Yun lang kagandahan sa course ko. Konti yung lalaking nagno-nursing. So, yun yung advantage ko. Dun sa na. Tapos napapaligiran ako ng mga babae na Pero so far, isa lang naging girlfriend ko na katrabaho lang din Pero may nagkakagusto. Hindi ko lang pinapatulan dati. Yun yung pagkakamali ko. Sana, ginawa ko dati nung 20 pa lang ako. Pinagsabay-sabay ko sila lahat. Yung mga nagkagusto sa akin. Ginawa yun ng katrabaho ko Yung isa, may nabuntis siya. In-SEX niya isa akong katrabaho, tas in-SEX niya yung mas bata. Yung mas bata na buntis niya. So nagsettle sila, hindi rin nagtagal para mga ilang buwan lang. Taon, 3 years ata, ganun. Tas nagkaanak silang kambal. Tas yung babae na yun, hindi rin nagstay dun sa lalaki kasi nga, yung lalaki, although nurse siya, tamad mag-aral, ayaw mag-test. So, hindi siya naka-abroad. So, stuck siya sa Pilipinas. Tas may bisyo pa na sugal. Mahilig magsugal, natalo ata ng 100 to 300k. Yung sa mga online betting. So, ayun, patapon na buhay niya. Minsan yung mga chad, patapon yung buhay May mga itsura. Buti hindi ko sinunod yung ganun. Kasi alam ko naman na hindi ako chad Hindi ako chad. Alam ko may itsura ako. Pero, namag ako nung lalaki na yun. Kasi nga, medyo naiinis din siya sa akin kasi dalawa kaming may itsura. Although soft yung feature ko sa kanya, parang may itsura siya, charismatic siya sa babae. Dahil may social approval, parang tough guy ganun. Tapos medyo yung malaki rin yung katawan niya. Although kasing height ko lang din naman siya, pero
Yun nga, tawag doon mugging. Pero kung wala siya dun sa trabaho namin, sakop ko yun. Kasi ako pangalawa eh. Ako pangalawa sa may itsura eh. Tsaka ano eh, sakop ko yun. Kaso ang pagkaiba lang namin, mas matalino ako sa kanya. Dahil ngayon pumipera na ako. Dahil nandito ako sa abroad, siya nasa Pinas. At parang wala atang trabaho eh. Yung minsan problema ng Chad eh. Masyadong umiikot yung buhay nila sa pepe. Dapat hindi ganun. Minsan isipin mo rin sarili mo na tatanda ka. Ganun ako mag-isip. Futuristic ako. Hindi ko inaasa kasi yung sarili ko sa ibang tao. Na ano. So, sino ngayon mas nakakadagit ng babae? Ako, kahit na matanda na ako. Siya, yun na yung last niya. Bam siya eh. Bam siya eh. Chad ka, bam ka. Oh. Anong mangyayari sa'yo? Lalo na nasa Pinas ka. Okay yan kung nasa West ka na bam. Na Chad. May age pill tayong tinatawag eh. Kaya hindi ako pakampante. Talagang overall talaga sinakop ko eh. Na tapos nag-exercise din ako. Ganyan. Siyempre pag nag-exercise ka, sa pawis mo, lalabas yung testosterone na amoy. Parang may amoy yan eh. Parang, basta yung amoy niya hindi mabaho, mahaamoy ng babae yan. Lumalabas yan pag nag-sex kayo eh. Sa'yo yun sa lalaki. T-level mo yun. Mahaamoy mo. Kasabay nun sa babae. So, yun yung na napapansin ko. So, kailangan talaga overall package ka eh. Kasi yung looks. Pero mag-focus kayo talaga sa sarili nyo, sa looks talaga. Kagaya niyan, marine collagen. Nagma-marine collagen ako para sa joint ko. Second effect niya, hindi na lalagas yung buhok ko. Hindi na siya nalalagas. Yun yung effect na So, paano? 30 minutes na. Mugging yan. Yun yung mga experience ko sa mugging. Tsaka sa mga bar, ganyan. Experience ko yan. Yung beer house experience ko. Mga pangit kasama ko. So, ako yung ina-entertain ng babae. Actually, yung isang babaeng natira nung kawork ko dati, na sinasabi ko sa inyo nakabuntis, nayakap ko yun eh. Tabi kami matulog nung night shift. Kasi minsan natutulog kami nun sa night shift. Pag wala ganong ginagawa, kahit saglit. So, magkatabi kami nun. Tapos nayakap ko yun eh. Nung una, ayaw pa niya. Pangalawa, pumapayag na. Tapos meron ding isang babae na may girlfriend na ako nun. Hinahalikan pa ako dito. So, ayun, syempre social validation na naman yun. Pag ibang babae nakita na ganun, na hinahalikan ka ng isang babae lang, mangyayari nun para magiging palagay na rin loob. Kasi hive mind yan eh. May hive mind kasi yan eh. Yung mga babae, hive mind yan. Mahalaga sa kanila yung social approval. Lalo na ngayon, social media age. Yung mga boyfriend nila, pinopost nila sa FB, Instagram. Kaya kailangan talaga pogi. Or kahit mukhang presentable. Kasi pinagyayabang nila yan eh. Lalo na yung mga prime age. 18 to 25. Ganyan yung sa social media age. Pinagyayabang nila yung Wala nga ako Instagram eh. Tutuusin eh. Wala ako Instagram. So, paano? Yun lang siguro. Peace.